Paano ba ang buhay ng isang nurse dito sa United States? So today guys, i-discuss natin yung nursing routine ko dito sa bagong hospital ko. Gusto ko sang i-discuss to kasi medyo ito yung pinaka-busy hospital na pinag-work ko dito sa US. So I've been working for, I think this is my 4th hospital dito, and ito masabi ko na kung saan para akong saktong-sakto lang yung oras ko sa pag-duty during this night shift. Night shift pa to ah. So gusto ko lang discuss, and especially for those who are asking kung paano ba yung routine dito sa area na to, sa Louisville. So, I just wanna share with you guys. First and foremost po, ang nursing po is halos pareho lang yan kahit saan. Kahit sa Pilipinas, sa Singapore, or sa US. Ang kailangan mo lang baguhin is yung protocols. Malaman kung paano yung protocols nila, yung setup, kung paano nila ginagawa yung mga bagay-bagay. So, yun yung main difference. If isa kang nurse sa Pilipinas, don't worry. You can do it here also. Kailangan mo lang konting effort para malaman kung paano gawin yung style nila dito. So, anyway, let's start. Yung call time po namin sa night shift is 6:45. So, dapat dumating ka before pa nun. And nag-login lang kami via computer like user name and password. Yung computer normally nasa locker room. Doon kayo mag-huddle before ng start of the shift. So, huddle meaning parang get together. Tapos may darating na charge nurse and sabihin nyo sa inyo kung ano yung assignment na hawakan nyo. May piece of paper po kami na nakalagay yung mga names namin, name ng CNA namin, name ng charge nurse namin, and kung ano yung mga assigned sa mga tao na yon. We have like 40 plus patient po dito sa unit namin, kaya medyo malaki. I think nasa around 5 to 7 staff nurses kami sometimes. Swerte kung 7, malas pag 5. So, depende. So, medyo short staff pa rin kami dito sa Kentucky. Pero ang maximum ratio ko dito is 6. So, 1:6. Normally, 5 to 6 talaga kami. So, medyo kaya sinabi ko earlier na isa to sa pinaka-busy. And idadagdag ko pa mamaya yung pasabog kung bakit talaga akong busy dito compared sa other hospitals ko. And after huddle po, siguro mga 7 o'clock, alis na kami dun sa locker room na yun. Pupunta na kami dun sa mga nurses na naka-assign na mag-endorse sa amin. So, unlike sa Pilipinas, normally nag-end off tayo doon lang sa nurses station, di ba? Sa iba, sa amin, hindi lahat. Pero normally doon sa nurses stations lang. Dito sa US, ayaw talaga nila na gawin mo yon. Gusto nila gawin doon sa bedside talaga. So, ideally, dapat doon ka sa patient's room sa loob, tapos i-discuss mo, involve yung patient or yung family when it comes to discussing yung hand of report. So, ganun yung ideal. Pero, marami dito. Wala. Hindi naman namin sinusunod yun. I've been working in 4 places. Paminsan-minsan ko lang ginagawa yun. Very rare. Normally, if ER comes in lang sa floor to bring admission, yung ginagawa namin. Pag sa mga floor nurses or hand of ganon, usually hindi na eh. So, really depends. But ideally, mas maganda ganon. But if night shift ka, tapos day shift mag-hand up sa'yo, usually tulog pa yung patient eh. And ayaw mong magising muna before the start of the shift. Gusto mong makuha muna yung momentum, kunin mo na lahat ng report and less yung call lights, di ba? So, I think kahit sa Pilipinas or Singapore, ganun din naman sa inyo, di ba? So, ang ginagawa namin, doon lang kami sa may pintuan, mag-hand off kami. Kayo need a clipboard para magsulat habang nakatayo. It's a must in a way. Mahirap kasi magsulat yung naka-wall, nakadikit ka gano'n. Minsan ginagawa ko yung pag nalilimutan ko yung clipboard ko or nababali yung clipboard ko. So, usually ginagawa namin is SBAR report. Like yung pinakita ko sa inyong form na head of shift, para siyang cardex din tawag sa atin eh. So, after ko ma-breakdown lahat na yun, nakuha ko lahat ng information and wala na akong questions, so, papasok na kami dun sa room. Tapos, magpapakilala na kami. Ay, ako po si Nurse 1, ako po yung patient nyo. Siyempre, English, ha? Hindi naman kayo hindi ng Tagalog. So, siyempre, laging sabihin ko, nag-hand of report pa po kami. Babalikan po kayo after ng hand of report, okay? So, ganun yung, basically, yung line ko. Kasi, siyempre, ayaw mong tumawag-tawag sila eh. So, we'll be doing that po for the entire 6 patients. So, hanapin mo kung sino yung nurse during sa day shift na nag-handle doon sa mga patients na naka-assign sa'yo. Siguro mga 7:20 to 7:30. Usually, doon natatapos yung hand of report ng day shift and night shift. Ang gagawin ko next normally is mag-uupo and check ko konti yung mga routine na gagawin ko for that particular patient. Meron kami tinatawag na para siyang yung brain or yung idea na kung ano yung magagawin mo, including yung meds, yung vitals, yung labs for the entire shift. So, parang ano lang, run through lang kung ano yung magagawin mo.
And for me, ito ginagawa ko, sinusulat ko yung mga meds ko per patient. Why do I do this? Because yung Pyxis namin currently, hindi ganun kaganda. Unlike sa ibang hospital namin before, yung Pyxis usually kompleto talaga. Dito sa hospital na to, medyo sablay yung pharmacy eh. Not all. But some. Bakit ko ginagawa to? Kasi ang hirap kasi na mag-start ka ng medications or magbi-med rounds ka, tapos kulang-kulang yung mga medications mo. So, also, it's hard to know if kulang medications mo pag pupunta ka doon sa med room, kukunin mo nga meds, tapos hindi mo alam kung kompleto ba. Kasi minsan hindi nakalagay doon sa Pyxis eh. Yun pa isang difference. So, that's why I do this. Tapos, after kong sulatin yun, depende sa mood ko. Either mag-start ako ng vital signs or kukuha na ako ng medications. And yes po, nurses po ang kumukuha ng first set of vital signs dito sa hospital na to. So, isa pa sa mga things na ayaw ko. Sa aming binigay responsibility, kasi nga, I think may issue before kung saan nagkamali yung CNA, kaya gusto nila during sa time na kung sa maraming medications na binibigay, ang nurse ang kukuha ng vital signs. So, ganun yung pag-explain sa akin. So, which is unfair and parang weird lang kasi parang in a way na sinasabi mo, hindi mo pinapagkakatiwalaan yung vital signs na kinukuha ng CNA mo. So, yeah. So, isa nakapagdagdag na stress sa akin. Which is normally, I don't take vital signs unless like double checking na lang, di ba? So, like I said, depende sa mood. Either, kukuha ko lahat ng medications ko sa medroom, tapos mag-start ako ng vital signs. Oh, by the way, by right, you should be getting one medication at a time. So, kukuha ka sa medroom, pupunta ka sa patient, ibibigay mo. Ganun yung ideal. Of course, ninja moves. Pa-comment down below, ganun din sa inyo. Hindi ko ginagawa yon, or most of mga kasama ko hindi rin ginagawa. Busy nga kami. So, wala naman naninita sa amin kasi hindi naman nawawala yung gamot sa amin eh. So, and kanya-kanyang diskarte na. Kunin ko lahat ng medications, tapos ililista ko yung mga kulang. Tapos if may kulang doon, babalik ako sa computer, i-request ko via yung program lang namin na kulang yung medications. So sabihin ko, eto, ay wala akong Zocin o Piptas, i-click ko to. May message ko lang doon sa computer or i-request ko lang yung replacement dose. Tapos ang gagawin nila normally is isi-shoot nila. May tube system kami dito sa hospital kung saan from pharmacy to our unit. So kung may kailangan silang dalhin na gamot sa amin, via ganun na lang. So which is really convenient. Ang nakakainis lang if namimilit si pharmacist na may gamot na sinend na meron na dun sa Pyxis niya or dun sa may parang locker or drawer niya. May mga drawer din sila sa medications eh sometimes. Kinukulit nila na meron. Pero syempre tayo mga nurses, wala. So, normally check mo yung ref, i-check mo yung bin nila or drawer nila, tapos yung Pyxis. Kung wala talaga, sila. So, minsan ng back-to-back na messaging. So, isa sa mga struggles dito sa US. Unique versus nung sa Pilipinas ako. So, after nun, if after na ako mag-settle dun sa mga medications na yun, ra-rounds na ako for the vital signs. Normally, 7:30 to 7:45, dun ako mag-start mag-vital signs. So, sa vital signs mga kawan, ang gusto nila is after mong kunin yung vital signs, dapat i-key in mo agad sa system. So, ganun yung gusto nilang gawin. Ayaw nila na i-vital signs mo muna lahat ng patients mo, tsaka mo i-key in. So, ayaw nila ng ganun. I get it naman. Lalo na pag CNA ka, tapos mayroon ka mga 13 patients, mas maganda yung diretso na. Less error yun eh. And also, while giving meds, sometimes you need to have those vital signs keyed in sa system. Lalo na if nagbibigay ka ng mga blood pressure meds. So, if magbibigay ka, isa-scan mo yun, lalabas yung latest vital signs. If hindi mo na-key-in yun, you have to type it again para lalabas doon na ito yung blood pressure during sa time na binigay mo yung gamot na to. So, para at least may proof ka na okay yung vital signs before giving that particular medicine. Swerte lang if yung meds ng patient ko is pang 8 o'clock lang. Ang ruling kasi pagbibigay ng meds dito is 1 hour before and 1 hour after lang sa scheduled time. Anything before that or after that, hindi tinatanggap ni system. So, ganun. So, example, nag-vital signs ako ng 7:45 and nagbibigay ako ng meds during the time. And may scheduled siyang 9 PM na medications. So, dito, hindi ko mabibigay yun. I have to wait for 15 minutes. Exactly 8 o'clock, pwede kong
kong i-scan and ibigay sa kanila. So, isa yun sa mga deciding factor ko kung sino yung unang vital signs ko. Depende sa meds nila. So, that's how I do it po. So, please comment down below kung paano yung discard nyo sa ganitong routine, or if ganito rin ba kayo, 1 hour before or 1 hour after. Kaya yung plan B kong magbibigay ng meds, lalo na kung marami akong 9 PM medications or 10 PM, ang gagawin ko is kunin ko na lang muna lahat ng vital signs, tapos mag-assessment ako, then start ako kuha ng medications. So, isa yun sa plan B routine ko. So, during those time na nagbibigay kayo ng meds and vital signs, nag-assess na rin ako. Ang usually ginagawa ko is, of course, yung lungs, check namin yun, heart, yung auscultation, belly, then if may mga swelling and other things. I work po in a bariatric unit po. So, marami sa cases ko is surgery, marami kaming colostomy, marami kaming mga infusion pump na medications. Normally, TPN and lipid yung part ng routine namin sa night shift. Nagbibigay kami almost every day sa mga gastric patients namin, lalo yung mga gastric bypass and similar kind of cases na surgically. So, routine namin yun. And PCA pump. So, kaya medyo busy sa unit na to kasi yun yung mga tipong meron talaga kami. It's not as busy as if you think about it, pero kasi sa routine kung marami kang ganong patients, it does take time. So, isa lang yun. And colostomy. Lalo wag nililik. So, hindi ko favorite talaga yung unit na to. By the way, hi po kay Roxanne. May nakatrabaho akong Pilipino doon sa workplace namin. And siya lang yung nakakilala sa akin. So, normally po hindi talaga ako nagpapakilala na ako si Nurse 1 or something gano'n. I try to be as low-key as I can. So, nakilala niya ako. Hi po. Nakita niyo ako, tapos nalaman niyo ako si Nurse 1. Huwag niyong sabihin sa mga coworker niyo, lalo sa mga puti. Please. Ayaw ko na gano'n. Ayaw ko nang masabi na something na maging awkward and maging cause ng problem ko sa work. So anyway, like I said, sa assessment, I think meron naman akong similar na video before kung paano gawin yung assessment. So please watch those videos if hindi nyo pa napanood po. Aside from those patients po, meron kami yung mga typical na medical surgical patients. DM, hypertension, dehydration, diarrhea, yung mga COVID. Yes po, yung COVID po sa amin is like a flu na lang. So kahit saan yung room, pwede sila ma-assign. You just have to wear those N95. So, and disposable. Unlike back sa Pilipinas kung saan yung one piece. Dito usually disposable talaga. Typically sa mga nurses dito sa US mga kawana, hindi na sila masyado nagagawa na talaga. By right, they have to, but usually pag walang direct contact, yung ginagamit nila is parang yung N95 na lang. So, ganun na lang ginagawa nila. Usually, super base mga tao dito, yung super gown up, naka-gloves, naka-bonnet, naka-shoe cover, if yung pasyente is either may lice or may bed bug. So, mas takot pa yung mga tao dito sa ganung problema kaysa kay COVID or anumang infectious diseases. Honestly, pati ako, I don't know if nakahandle na kayong pasyente kung saan makita yung buhok, maraming mga gumagalaw-galaw, infested yung buhok niya, or kung saan yung gamit niya, makita mo may mga lumalakad-lakad na bed bugs. So, isa sa yung mga unique things dito sa US na hindi ko pa na-experience back sa Philippines or sa Singapore. So, yeah. And ayaw mo dalhin sa bahay yun. Kasi if dalhin mo sa bahay yun, pwede mag-infest ng bahay mo and will cost you a lot of dollars po para parang fumigate or patayin lahat ng yun kung na-infest yung bahay mo. So, that's one thing. So, if may nakita kayong creepy crawlers po sa katawan ng pasyente nyo, inform nyo na po yung chargers nyo, okay? Normally, may protocol yung mga hospitals pagdating sa mga ganong cases. Okay. So, after ko gawin lahat ng medications na yun, vital signs, and yung assessment ko for those 6 patients, ang gagawin ko next is uupo na ako dun sa nurse's station. Isa sa mga computer, normally, maghanap ka ng computer for you to start the shift So, doon ako mag-start mag-review ng notes, tapos mag-charting. Depende sa feeling ko or sa day ng duty ko. Usually sa first night, of course, I need to read all those mga notes sa mga pasyente ko. Ayaw ko lang, sa akin lang hindi ako comfortable kung hindi ko alam yung mga history, kung ano nangyayari sa patients ko. And normally, si day shift, sobrang busy sa day, minsan hindi niya nababasa lahat. So, it's up to me to update those things para at least sa next day, parang maganda yung pagbigay ko ng handoff. Para hindi masabi na kulang-kulang yung binigay kong endorsement.
Also, minsan may nami-miss out nga, na-find out ko during this time na, ay, ito pala, hindi niya sinabi sa akin, kailangan ko palang gawin. So, something like that. So, ewan ko lang sa inyo po kung paano yung ginagawa. Ako kasi normally is, sa first night, syempre babasahin ko lahat. Tapos, after ko basahin lahat ng notes, tapos tsaka ako magcha-charting. Ganun yung basically ginagawa ko. Please comment down below kung paano kayo. In some days po, ang ginagawa ko, nag-document muna ako, tapos mamaya ko nang babasahin. So, it depends sa mood ko. So, comment down below kung paano yung ginagawa sa inyo. Normally, yung pag-read ng notes tsaka charting sa akin, by 1 a.m. normally tapos na ako. So, from 10 p.m. to 1 a.m. usually yung time frame ko para mag-chart and mag-document. Why gano'ng katagal? Kasi normally meron akong mga meds in between those things. Lalo na kung marami akong gastric patients na post-surgical, maraming mga routine na medications eh. So, nakakabawas ang time. Unless na lang this is my second day for me na handling those same patients, usually pag gano'n mabilis na lang eh. But normally, like 1 a.m. or 12 to 1 a.m. doon matatapos yung pag-chart and pag-read ko ng mga notes. Then, ito na. Ito na yung isang part kung saan talagang kakaiba versus sa ibang hospital. Dito po kasi, wala po silang phlebotomist. Yes, wala pong kumukuha ng blood para sa'yo. Siyempre, sino kukuha ng blood? Ikaw. Ang nurse po ang kumukuha ng blood dito. So, if may mga blood works order throughout the night, mga like scheduled every 4 to 6 hours na paggawa ng lab, ikaw ang kukuha. Kaya, isa to sa mga pinaka-unique na place na pinag-workan ko. I work, like I said, 4 hospitals dito sa Kentucky. Ito lang yung ganung routine eh. Ginawa ko lang to before during sa COVID time. But of course, understandable kasi COVID naman eh. Pero for 1 week lang. So dito, I've been doing this for almost 3 months na. Sa una, akala ko madali lang. Yung pala, hindi. Kasi at first, binibigay sa akin is walang gastric patients. So, okay lang. Pag ganun, yung mga typical regular patients, kayang-kaya mong gawin yun eh. You can do it within like 1 hour, matatapos mo lahat ng pagkuha ng blood sa mga patients. So, for those 6 patients. Kung regular patients Pero, pagdating sa mga gastric patients, like I said, like bypass or yung mga gastric sleeve, mga ganun. So, typically mga patients na yun is medyo heavier set. Okay, so that's one word to describe. Pag heavier set patients, usually mas malalaki yung arms nila, mas deeper yung veins nila. So, minsan may hirap kunin yung blood nila. And most of the time, yung mga babae, mostly mga female patients, may mga hormone problems sila. So, usually, they stay cold. So, ang hirap kumuha ng blood minsan or palabas yung mga veins nila. Vein finder, meron kami, but not on our unit. So, isa sa mga issues ko pa yun. Kukuha pa ako sa ibang floor para gamitin yung vein finder. Pag tumapat sa yung ganong klaseng pasyente na hirap ako kumuha ng blood, it does take time. Minsan umabot na isang oras eh. And usually, you have to ask someone else to take your blood. Yung charge nurse mo, pwede pupunta doon kukuha. Or ibang mga magagaling na kumuha ng mga blood. For this stage po ngayon, medyo mas okay na ako. Medyo nakukuha ko na kung paano yung mga technique. And masabi ko, medyo expert na ako. Before, ako yung tumatawag lagi. Ngayon, sila na yung tumatawag sa akin para kumuha ng blood. So, I learned some few tricks. Everything is a skill, so you just have to do learn things through practice. So, isa to sa mga ganong skill. So, ano ba yung mga labs na normally na kinukuha namin? Basically, everyday lahat ng patients is my 4 a.m. na CBC, complete blood count, and either complete metabolic panel or CMP or basic metabolic panel. So, usually ganun lang yun eh. So, 2 taps lang. Purple tap for the CBC, tapos light green tap for the CMP or BMP. So, normally yun lang 2 yung kinukuha namin eh. Unless na lang may specific problem si patient kung saan kailangan mo kumuha ng ibang labs. You can start as early po as midnight. So, until before the end of the shift. So, ganun ginagawa namin. Before, ginagawa ako maaga talaga kasi nga medyo nakulang ako sa oras. Ngayon, diskarte lang. Usually, ginagawa ko at 5 o'clock na. Why? Kasi, if gumawa ka ng mga labs like 1 or 2 a.m. tapos bumalik sa yung result, tapos may problema dun sa result, like sa electrolyte, kailangan mong i-cover yun. Cover meaning, kailangan mong magbigay ng medications. Like example, yung potassium level niya is 3.4. So, normally, nagbibigay kami ng 2 pills ng 20 mEq na KCL, tablets or either tablet, liquid, or IV. Naka-automatic order na yun may protocol na yun.
Tapos after 2 hours, bibigyan mo ulit ng isa pang potassium pill. So after 2 hours nung second dose na yon, kukuhanan mo ng blood. If kumuha ka ng sobrang aga, so bibigay mo lahat ng pills na yon plus kukuha ka pa ulit ng blood. So dagdag trabaho. So discarte-wise, kumuha ka ng late para yung lahat ng work na yon papasa sa DSP or day shift problems. Okay? So, isa yun mga common terms dito. DSP, day shift problems, or NSP, kung sinasabi ng mga day shift, night shift problems. So, yun. Pasa is life kasi dito sa USA. So, wala. Pasa-pasa lang. Ginagawa nila, gawin ko rin. So, towards the end of the shift po, yung mga things na ginagawa namin is, of course, admission. Walang sablay. Normally, everyday may admission po talaga kami. Per admission, normally takes like 30 to 1 hour po yung time na ialat mo para dun sa admission. It's not the same admission sa ating Baxil Pilipinas. Dito mas detailed sila. Kinukuha yung medical history, kinukuha yung mga medlist nila, china-chart mo yan, kailan nila na-take, daming factors. Tapos tinatanong mo minsan yung sex life, financial life, spiritual life, may mga ganun things na tinitik-tik mo pa dun sa admission portion na yon. So, it's mga things na weird, but I think it is necessary. It helps with the patients. Lalo na if may mga psych issues. So, those things are there for a reason. Lalo yung mga screening tools. Then, like I said nga, nasa bariatric surgical unit kami. So, usually meron kaming schedule na every 4 hours na medications. Like either antiemetic or anti-vomiting like a Zofran, or pain medications like IV pain medications for our patients. So, it's round the clock usually every 4 hours nga. Malas lang if like last week meron akong 3 bariatric patients. So meron akong patients na halos every 2 hours kung binibigay na gamot kasi alternate sila na yun ang medications nila. So medyo busy if kanong time eh. In between po, dressing changes, syempre. Normal sa amin yung mga JP drain or yung colostomy like I said. So if nagli-leak or yung dressing na soak, kailangan namin palitan yon. And JP drain as well, we have to change or drain the dose every 4 hours, lalo na kung bagong surgery. Minsan malakas yung bleeding eh. So, depende talaga yung sa cases ng patients nyo. And also, of course, yung IV, clear out mo yung eyes and nose mo. Unlike sa Pilipinas, yung lang super markado na iniipit mo pa yung IV tapos ilaline mark. So dito hindi na. So infusion pump na lang, check mo na lang yung pump, tapos kung ano nakalagay doon sa shift mo, clear mo na lang out. Tapos i-document mo na sa computer. Hindi kami ganun ka-strict na kung saan yung 6 o'clock talaga. Hindi sila ganun strict dito eh. So normally, from 4 AM onwards, ginagawa ko na yun. Strict lang sila dito, of course, is yung PCA pump. Of course, narcotic yun. Normally, nag-clear kami ng pump before ng start ng next shift. So, if 6:45, doon sila dumating, doon pa kami nag-clear ng pump. So, medyo acceptable na sa time na yun. Usually, ilalagay mo lang naman kasi is yung time na doses na hiningi niya, na pumasok, total dose na binigay mo, and yung numbers na nag-deny. Also, nakalagay naman sa system doon kung ano yung setting. Normally, like 0.2 mg yung per dose, tapos 10 minutes yung lockout, tapos 1.2 yung maximum na pwede bigay, I think, for that 1 hour. So, something like that. Comment down below if marami ba sa inyo may cases ng mga PCA pump. So, for me, this is the place kung saan parang regular na sa amin may mga PCA. Hindi ko favorite pero pwede na. Around mga 5:30 to 6 AM, usually mag-start na ako. Magkonting update pa ng sa Cardex ko para at least alam ko yung in-endorse ko. Tapos, around 6:45, kukunin namin yung Vocera, lalag off na kami. Tapos, ibibigay na namin doon sa counter. Kasi yung mga next call lights, mga ganun, si counter na mag-pick up habang kumukuha kami ng report para hindi ma-interrupt yung pag-hand off shift namin or pag-endorse. Diba? So, afternoon, around 7 o'clock, nasa stations na sila. So, ganun. Ulit na naman. Ako naman na magbibigay ng hand of report or endorsement doon sa night shift nurses. So, of course, those 6 patients yung bibigay ko. Then, if akala mo tapos ka na, hindi pa. Ang typical na ginagawa namin dito is after namin magbigay ng report, is upo kami sa computer and i-document namin yung name and yung details na kung anong pinag-hand off namin. It just takes like 30 seconds per patient na i-document mo. Usually lang shift change, sino yung nurse na binigyan mo, sino nagbigay ng endorsement, anong oras, and konting mga
mga things na nakalagay doon na point of care or ano yung mga diniscuss mo ba, IV infusion, those kind of things. So, parang checklist lang siya. So, like I said, 30 seconds lang to 1 minute lang per patient. So, after like 5 minutes, gawin mo yun, pwede ka na akong pupunta sa locker room. Tapos, doon na. Magla-logout na ako via computer din. Usually, 7:20 to 7:30. Yung typical na medyo maaga pa sa amin umuwi. Kung busy ako, minsan inaabot ako ng mga, I think, pang 7:50 to 8. I think 8 o'clock yung pinaka-latest na uwi ko. One good thing here is, kahit ganung time na ako uwi, bayad naman yun. So, okay lang. Unlike back sa Pilipinas kung saan parang TY lang, di ba? So, at least dito, it's okay. Hindi mabigat sa loob ko kung late akong uuwi. Kasi, yeah, it pays. And also, kung lalo na kung pupunta yun sa lagpas 40 hours mo for that particular week, overtime na yun eh. So, double the pay, di ba? So, if comparing po yung life ko before sa Philippines or Singapore, honestly, mas easy pa rin yung trabaho ko dito sa US. Talaga. Kahit dito sa busy na place na to, mas overwhelming sa atin eh. Mas marami tayong patients, mas marami nangyayari kaysa dito. Ang iba lang talaga dito is assessment and yung the way pag-charting. So, I think that's it for my routine, guys. So, if may comments kayo or things na gusto niyo i-add on, please comment down below lang kung ano yung mga nursing routines na ginagawa nyo sa unit nyo, which is different from my routine. So hopefully, may natutunan kayo sa video na to. If you did, please help me grow my channel po by clicking the like, subscribe, and share button po. And please, subscribe po sa ibang mga channels ko, okay? So help me by just clicking subscribe and sharing sa friends nyo. So if you have any comments, guys, kung ano yung gusto nyong topic na discuss, please comment down below lang, okay? So, tayo natin discuss yan. Again po, ako po si Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Stay safe.